Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong tungkol kay Kibuloy, no? Ito po kasi ang medyo number one trending ngayon, no? At ito ang laman ng balita, kung hindi si Kibuloy, si Alice Gu. O saan naman kayo, 'di ba? So, for the meantime, dito muna tayo kay Kibuloy kasi po meron pong sinabi ang kanyang mga miyembro, no? At ano po ba ang nangyari dito, no? Kakaunti naman ng balita dito. So far kahapon, meron tayong video diyan na nilusob nga ng mahigit 1,000 kapulisan ang kanilang kultong compound na Kingdom of Judas daw eh. Kingdom of Judas Cariote. Escariote. Kaya Kojik. Kojik na Kojik. Kingdom of Judas Iscariote. Ayun, no, kaya Kojik. Saka nananawagan na ng pag-aaklas laban sa pamalang Marcos ang mga administrators nila. Lalong-lalo na yung babaeng akala mo ay anghel. Yung pala ay galing sa sinapupunan ni Satanas. Galit na galit po sila. Mabuti nga, mabuti nga. Hindi po kayo above the law. Kayo ay sakop ng batas ng Pilipinas. Kung gusto ninyo, maghanap kayo ng ibang lugar o better yet, mayaman naman kayo. Marami pa pong mga available na isla. Kung gusto nyo, doon kayo sa Antarctica. Ay, ang daming isla doon. Baka naman paalisin kayo ng mga Eskimo doon. Ha? Saan nyo pa gusto? Ano ba mga isla? Ha? O di kaya sa yung mga bulubundukin. Yan. O di kaya doon kayo sa doon sa mga disyertong lugar. Wala pong gagambala sa inyo. Oo, mga nomads kayo. Di ba? Tama, mali. Kung gusto nyong walang makikialam sa inyo, ayaw nyong pasakop sa batas ng tao, sabihin nyo sa poong may kapal, buti po ba, diyan na lang po kami sa inyong kingdom. Sa bagay, wala naman kaming kinakilalang batas ng tao, kundi batas lang ng Diyos. O, di doon na kayo. Di ba? O. Pero I don't think natatanggapin kayo eh. Kasi bakit? Unang-una, pasaway kayo. Di ba galit na galit nga ang Diyos sa mga taong pasaway? O, basahin nyo pa sa Old Testament. Isang pagkakamangalingan, dedo ka na eh. O, di ba? O dito po, it's all about Kibuloy. Meron lang tayong 4 na article dito, no, na papakita sa inyo at bibigyan natin ng opinion at reaction. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating video, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, no? At ganun din po sa mga regular na nakakasama natin sa ating video premiere at live stream, no? Nakakatuwa po yung live stream natin kasi mas marami pa ang mga DD mga nagre-report po ng ating channel kasi sabi ni Ador Birador, no, na kasi binabantayan nila yung channel ko eh. Binabantayan po talaga nila, no? Saka sakaling itong mga animal na mga anak ni Satanas may gawing kagaguhan sa channel natin. Kulang na nga lang gawin nila yung tulad kay Munting Tinig, mga kababayan eh. Ha? At kay Mamita Star Talk, yung gagawa sila ng user account, no, nanakawin yung picture ko. Subukan yung nakawin ng picture ko. Pahanap ko kayo kay Ador. Kunin mo ang mga IP address niya at hahantingin natin. Sige nga, nakawin nyo nga. Tiyak yan. Malamang, kayo dyan ng mga asar na, hindi lang kayo sinungaling, magnanakaw pa kayo, o di ba? Bakit?
Ninakaw nyo yung picture ko eh, nang walang pahintulot eh. O, di ba nga? Meron nga dyan isa, kinuha yung video ko, ha? Tinrim niya, 30 minutes, nilagyan niya doon sa channel niya, eh nag-pop up sa aking analytics. Sabi ko kay Elora, nagpaalam ba to sa atin? Hindi, walang paalam, oh, walang email, wala. Ang ginawa ko, ni-strike ko. Ganyan po kahigpit si Toki. Skala nyo, tawa-tawa lang ako dito. Sige, report nyo yung, sabi ko nga sa inyo, report nyo yung channel ko, yung kanina, kaya ng umaga. Oh, yung LS natin. Di ba, nagmumura ako doon. Oh, anong ginawa ko sa monetization ko? Nilagyan ko ng qualifier. O baka hindi nyo alam yung qualifier. O, sige. Sabi ko lang, nagmumura ako YouTube. O, tapos. Sabi naman ni YouTube, ganun ba? Okay, save for ads. O, limited lang yung ads ko. Hindi ako makakuha ng mga mamahaling ads kasi nagmumura ako eh. O, di ba at least, honest ako kay YouTube. Eh kayo, honest ba kayo pag nire-report nyo yung mga channel namin? Hate speech, spam, misleading. Mga sinungaling kayo. Eh, yung mga amo nyo, sinungaling eh. Si Digong, sinungaling. Si Kiboloy, sinungaling. Si Harry Roque, sinungaling. Si Trixie Cruz Angeles, sinungaling. Si Chongo, sinungaling. Oh. Buti pa si Vic Rodriguez, medium. Di ba, mamita? Oh, kaya mana-mana lang kayong mga sinungaling. Eh, lalo na yung mga Kojik. Sinungaling. Sabi daw nila, Kingdom of Jesus Christ. O, nasaan si Jesus Christ? Wala si Jesus Christ dyan sa inyo. Nandun na siya. On his father's bosom nga eh. Tapos yung kanilang leader, duwag-duwag, ipinasasanggalang yung mga miyembro niya. Oh, ano kayo ngayon? Naniwala kayo, no? Hindi siya leader. Ano siya? Duwag, bahag ang buntot, walang itlog si Kibuloy kasi hermaphrodite si Kibuloy. 'Di ba? Ano ba kahapon nabanggit ko na yung hermaphrodite na yan eh. No? Elora, ano ba yung ibig sabihin ng hermaphrodite? Oh. Hermaphrodite. Oh. At sabi dito ni Merriam-Webster, an animal or plant. Oh, animal naman talaga si Kibuloy, di ba? Having both male and female reproductive organs, structures or tissue. Oh, yan. Di ba? Tama ako. Yun nga lang, animal or plant. Si Kibuloy, animal. At sabi dito ni Wikipedia, a hermaphrodite is a sexually reproducing organism that produces both male and female. Ano to? Basta ganun. O, di ba, Tiki Muloy? Animal yun eh. Okay. So, yan po mga kababayan, no? Eto na tayo. Unahin natin itong ulat sa GMA News. Sabi dito, Kiboloy's lawyer to police. Stop harassment. Ay, bago yan mga kababayan. Kala ko political harassment. Leave Kojic compound. Ayun, leave Kojic compound daw. Ayan. Inuutusan po nila, sabi nung mga lawyer nila, umalis kayo dito, umalis kayo dito. Ang warrant of arrest po ay hindi po siya lisensya para gawin itong continuous harassments against the accused. Yan po ang aming stand. Ayun naman pala eh. Ayun po yung sabi ng kanyang lawyer na si Torion. Ako lang naman sa aking opinion, ano nga ba ang sabi ni General Torre? Kasuhan nyo kami. O, Torion, abogado ka. Sige, gamitin mo na lahat ang iyong talino. Bulat-latin mo lahat ng libro about sa law. Idemanda mo si Torion. Or better yet, isama mo si Marbil. Isama mo si Abalos. O gusto mo, kasuhan mo na rin ng Pangulo kasi sabi nyo, utos ng Pangulo yan eh, di ba? Yung mga kasamahan mong mga administrator, lalo na yung si yung stepdaughter ni yung pumugot ng ulo ni John D. Baptist. Yun. Parang si Sara Tamilmil yun eh, no? Mai-equate natin dumamaya yun. Yun yung stepdaughter nung
Sino ba yun? Si Herodias ba yun? Kalimutan ko yung Laura. Mamaya, i-research natin, no? Ganon. Sabi nila, ha? Hindi ka na namin presidente. Ha? Lulusubin namin ng Malacanang. Nananawagan kami. It's time to rise up. Bakit yung patotoy ba ni Quiboloy hindi naka-rise up? Sa sobrang stress ni Quiboloy, yung patotoy niya, mas kinagamitan niya pa ng favorite na Palmolive, hindi tatayo eh. Mas ginagamitan mo ng blue pills, di ba? Maydon. Si Maydons, oh, pumupunta sa ating live stream. Ba, himala yun. First time yun, si Maydons pumupunta sa ating live stream. Bibihira yan, di pumupunta sa ating live stream yan, si Maydons, no? Oh, eto na. Ha? Wala silang search warrant. Warrant of arrest lang po. Kaya po, sabi po namin baka pwede na po tigilan kasi more than 8 hours na po sila dito. At hindi po nila nakita si Pastor Apollo. Hoy, Torion, sabi ko nga sa'yo eh. Kung may problema ka, magdemanda ka. 8 hours, ano yung may trabaho? Kaya yung sinasabi natin eh, na ang mga Pilipino, ha, lahat, powerful. Kasi mas batas sila sa mga nagpapatupad ng batas. Oo, totoo yan. Hindi po takot ang mga Pilipino sa law enforcers. Hindi sila takot sa batas. Kaya puro sila kalukuhan. O di ba, tulad ng example ko kanina sa inyo sa live stream. Yung simpleng huli lang, no? O, running the red light. Pag pinull over mo, pinara mo, yung pang driver ang galit sa'yo. Makikipagbagbugan pa sa mga traffic enforcer. Minsan nga pulis eh. Oo, ewan ko ba? Ewan ko, kumbaga, bakit mo ako pinara? Sabi mo, sir, running the red light. Nakita mo na nga, ano? Hindi naman ah. Magdadayi lang pa. Tapos sabi niya, itatawagan ko, sinong superintendent mo? Sang presinto ka? Baka tatanungin pa. Nasaan yung order ninyo, ha? Tingnan mo yung ginawa nung 3 kupal na vlogger, yung mga banateros, mga burateros. 'Di ba? Hinaras nila yung pulis na nandun sa labas ng Kojic. Tinatanong, ano po ang inyo, nasaan po yung inyong order? Civilian nang haharas ng pulis. Tapos pag pinatulan ng pulis, sasabihin, police harassment. 'Di ba? Ganon kagagaling ang mga kapwa nating Pilipino sa ating bansa. Kasi nga, sasabihin nila, nasa bansang Pilipinas naman tayo. Kayang-kaya natin ng mga pulis dito. Wala yan. Wala. Ang kayang gawin ng mga pulis, mga riding in tandem. At mag-escort ng mga politiko. O di kaya, alam nyo na, mag-sideline. Escort ng mga... Doon matapang ang pulis eh. Mag-escort, pero yung gawin yung trabaho, yuko yan. Lalo na pag, sino superintendent mo? Tatawag ako, kumpare ko yan, taga dyan ako. Okay, tatawagan si senador. Bro, pinara ako nito eh. Ano mo? Ano pangalan mo? Ganun pa eh. Di ba? Oh. Wag nyo sabihin ang yabang ko. Wag nyong sabihin nagkikwento lang ako ng kung ano-ano. Totoo po yan. Nangyayari po yan. Wag na kayong magkaila, mga kababayan. Wag na kayong Hay nako, nandiyan ka lang sa Amerika, akala mo kung sino ko na. Hoy, tagal kaya ako sa Pilipinas. Nakita ko yan. Akala nyo hindi ko alam? O, subukan nyo. Ha? Gusto nyo matuto ng traffic law, ha? Gusto nyo? Yung traffic law dito, maski na walang dumadaan, pag may nakitang stop, mag-stop. Yung 1, 2, 3, ganon. 1 is to 1,000, 2 is to 2,000, 3 is to 3,000. Pag clear, pasok. Ha? Yung 4-way stop, 3-way stop, sinong mauuna? Ganon. Gusto nyo matuto ng ganon? Ha? Gusto nyo matuto na pag may dumaraang pedestrian muna.
titigil ka sa pedestrian. Hindi ang pedestrian ang titigil sa sasakyan. Kung nyo matuto kung saan yan, pasok kayo ng Subic Bay. Diyan sa loob ng Subic Bay Metropolitan Authority. Pasok kayo dyan. Sige. Subukan nyo yung ginagawa nyong, oy, wala naman dumaran eh. Wala, stop. Walang stop sa akin. Walang stoplight sa akin. Wala naman dumadaan eh. Di ba? Ganon. O, subukan nyo. Yari kayo. Oo. Gusto nyo matuto ng yung ganon, mga batas trapiko dito sa Amerika? Punta kayo ng Subic. Sa loob ng SBMA. Ba't ko sinasabi sa inyo? Last time nung doon yata ako magbo-birthday sa Pilipinas eh. Sabi ko kay Mrs. mag-birthday ako doon. O siyempre, nasa Manila kami, punta kaming Gapo. Dumaan kami dyan sa Kalayaan, sa likod. Ha? Ngayon, 2 van kami kasama yung mga bayaw at hipag ko. Atin daw sila sa amin eh. Dabi pagkain. Eh, nauna kami. Ngayon yung sumusunod sa amin, binit niya yung red. Nako, pinara ka agad siya. Gago yung driver namin. Sabi sa akin, uy, pinara yung kasama natin. Oh, anong gagawin mo? Sabi. Hindi, kausapin mo yung yung parang MMDA traffic enforcer. Eh, ba't ko kakausapin? Sabihin mo, yung tito mo nagtatrabaho dito. Ha? Sabi ko, ha? Ano ka? Sabi ko, nagkamali siya. Lusutan niya yan, sabi ko. Eh, tanga-tanga to, sabi ko. Bumaba siya. Pinuntahan niya. Ano sabi nung traffic enforcer sa kanya? Bumalik ka doon sa sasakyan mo, kundi bibigyan ka ng ticket. Takot siya. Ano sabi ko, ba't ka bumalik? Eh, pinagalitan ako. Oh, alam niyo nangyari doon sa driver nung van na isa? Sabi ko, natikitan ka? Hindi po sir eh. Sinabi ko lang po, hindi naman ako taga dito eh. First time ko dito. O, binigyan lang ako ng verbal warning. O, sabi ko, alika. Sabi sa driver namin, alika dito sir. O, tanongin mo siya anong ginawa sa kanya. Huwag ka kasing makialam, sabi ko. Bayaan mo siya dyan. Pinapatupad lang ng enforcer yung trabaho niya. O meron pa, doon din sa SBMA, merong safari. Pupunta kami, yung mga leon. Oo. May nakita pa nga kami, baboy ramoy. Naglalakad-lo, sorry po naman, kakatakot to, mga unggoy, dudu. Pero bago kami pumasok, siyempre, titignan. Eh yung pala, ang rule pala sa Pilipinas, dapat yung nasa harapan, naka-seatbelt. Oh. Eh ngayon may pinara. Sabi, itong driver namin, Marites. Sabi niya, bossing, ano nangyari doon? Bakit pinatigil? Eh kasi, taga-Gapo naman kami. Kilaran namin yung mga taga-Gapo. Ah, sir, hindi naka-seatbelt eh. Ha? Oh, pinara, pinatabi. Tapos ginagamitan kami ng pulis bataan daw siya. Pulis bataan daw siya. Sabi nga nila, walang ganun dito, sir. Iba po to, sabing ganun. Wala kaming pakialam kung pulis bataan ka, kung ano ka ni major, ni ano ganito. Wala po. Ang utos po sa amin, implement the law. Tawa kami na tawa. Buti ka sa'yo. Gumagamit ng mga ganun. O, sige nga. O, eto sila Kibuloy. Siguro to, hindi rin nakatawag kay Duterte to. Wala eh. Anong utos ni kay General Torion? Pasukin mo. O, di ba? Siyempre, may backer. O, ganun lang yan. You have to implement kung ano yung pinagagawa sa'yo ng batas o ng superior mo. O, saan ka na magreklamo. No? Obey first before you complain. Buti nga yan. Tama lang yan. O mamaya, may sagot dyan si may sagot si General Torre pala. Torion. Torre. Ha, mamaya. O, kasi magkatunog sila eh. Torre, Torion. Okay? O, eto pa. Ha? Yun din, lawyer din, the same lawyer. Anong sabi sa Manila Bulletin? Lawyer, Kibuloy follower dies as police storm Kojic compound. Oh, may namatay daw po. Ha? Yan ang sabi niya. 52-year-old follower allegedly lang naman, died after police operatives used tear gas when they forcibly entered through the back gate of the compound. Oh. So ano lang ang masasabi natin? Magdemanda kayo. No? Sige, demanda nyo. Ha? Magdemanda ka na lang. 'Di ba? Kung ano-ano pang pinagsasabi nyo dito eh. Sabi nga nila, 5 daw yung namatay eh. O, kung kasalanan ng pulis, idemanda nyo. 'Di ba? Kung may probable cause na namatay siya dahil sa kagagawa ng pulis,
Demanda nyo. Oh, bawal ba gumamit ng tear gas? Demanda nyo. Sinaktan ba siya? Demanda nyo. Oh, di ba? Kung ngayong sinasabi niya lang ginamitan ng tear gas, ay baka pwedeng idepensa yan ng mga abogado ng kapulisan. Di ba? Tama, mali. Oh. Eto pa, mga kababayan, ito na ang sagot. Hindi ko nababasahin yung nilalaman. Kasi alam ko, napanood nyo na yung mga yan. It will be boring. Hindi nyo napapansin, sinasabi ko lang, idemanda nyo. O, di ba? Ibig sabihin, umaagree ako dun sa ginawa ng mga pulis. Kasi it's about time this freaking bulaang pastor na si Apollo Carion Quiboloy face the justice. Pinapadampot ka lang naman para harapin yung asunto mo. Kung bailable, di mag-bail ka. Tulad nga ng sinasabi ko, ang dami mong dahilan eh. Kaya nga di ba sabi, pag ayaw, ang daming dahilan. O, di ba? Ganun lang yan. Ang pinaka number one reason dyan, hindi yung extradition ng Amerikano, hindi yung ipinagbili na tayo ng Pangulo sa Amerika. Mamaya, babalikan natin yung pinagbili Ano po, ang kinakatakot niya, hindi siya makakalabas ng oblo. Kasi nga, yung kaso niya sa Pasig Regional Trial Court, inuulit-ulit ko to para pumasok sa kaisipan nyo. Na ito ang hindi sinasabi ng mga miyembrong kulto ng mga anak ni Satanas. Na yung Pasig Regional Trial Court, yung kaso niya, qualified human trafficking. Base sa batas, walang bail yun. Hindi siya makapagpiyansa. Nasa kulungan siya hanggang tawagin siya ng korte at maglabas ng desisyon ng korte na kung guilty or not guilty. Yung po yun. Yun ang kinakatakot niya. Kasi bakit? Wala yung freedom niya kung ang gagawin naman sa'yo, tulad nung kay De Lima Di ba? Si former Senator De Lima, ang ganda ng kanyang kulungan. Hindi nga kulungan apartel Di ba? Para ka lang nagmomotel. Yun nga lang, si De Lima nagmotel ng 7 years. Overstaying. Ayun. Ano na siya? Yung, anong tawag doon? Pinaalis. Hindi nagbayad ng rente. Joke lang Former Senator De Lima. Yun, mga kababayan, sa aking opinion, na number one reason ni Quiboloy, hindi yung extra rendition. Kung gusto kang extra rendition ng Amerikano, hindi nagagawa ng ganyan. Iko-covert operation ka na lang. Sa tindi ng technology, yung mga kanilang mga intelligence, spy, operations, baka nga hindi nila maramdaman nandito ka na sa Amerika Di ba? Tanong nyo pa kay Hattori. Nadami na naman si Hattori. Si Hattori po, bibihira na po natin yung makausap kasi busy po sa kanyang farm. Iniwan yata ni Alice Go yung farm sa kanya. Hindi naman siya lumaki sa farm. Tagapag-alaga ng farm. Anong sabi lang ni General Torre? GMA News. We will not leave until Quiboloy is arrested. Ayan, gawin nyo na pong kampo yan. Aray ko, hindi daw aalis ang mga pulis hanggat hindi naaaresto si Quiboloy. Ayan ang sabi niya. Nandyan yan. Tinatago lang nila. Hindi kami aalis dito habang hindi naman siya nakukuha o ang kanyang mga kasamahan. Patay kayo. Sige, wala na. Magwalwal ka na lang. Kumuha ka na lang ng eviction notice, Attorney Torion. He said the public should understand that they have no bail arrest warrant for Quiboloy and his 4 companions. Correct. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina Ito ay isang warrant of arrest na ini-implement namin laban sa tao na yan na may kasong karumal-dumal, human trafficking, child abuse, pero hindi po mabanggit ng kanyang mga kulto. Ang laging sinasabi, mabuting tao si Quiboloy. Mabait siya. Matulungin siya. Ganun din ang ginawa ni Robin Hood, di ba?
Tama, mali. Pinagtatakpan mo yung mga kamalian mo, yung mga karumal-dumal mong gawain sa pamamagitan ng pagtulong, pagiging mabait. Tinatago eh. You are hiding it. O, sino kupal? Sino ang deceiver? Ganyan na ganyan ang gawain ni Satanas. He will deceive you until makuha niya ang damdamin ninyo. He is the great deceiver. Diyan po nagmula si Kibuloy. Ayan. Ha? Magalit nang magalit. No, i-report nyo yung channel ko. Wala naman akong pakialam. Oh, pero si Kibuloy wanted pa rin. Di ba? Di ba, Elora? Tama, mali. Oh. Police said they even saw children's room. Oh, tingnan nyo, may children's room pa. Naku naman, tangina talaga. In the compound and the names of young girls. Ay, Kibuloy, ganyan ba ang mabait? Parang Alice ko lang yan. Sara Duterte. Halos di kami makagalaw sa loob. Ang daming tao na gustong makipagdebate. Pagtatampalin ninyo. Hindi ito ang lugar para magdebate kami kung tama o mali ang warrant. Wala kaming personal na nagdidebate kung guilty o not guilty si Apollo Kibuloy. Ang trabaho namin ay implement at ang warrant na ito. Tama. Diba? Gusto nyo makipagdebate kayong mga kojik? Ha? Sino i-debate nyo? Sarili ninyo. Magbati kayo. Tama. Saludo. General Torre. Ha? Sige, pagtatampalin mo yan, maganda nga, pagpapaluin nyo yan sa puwet ng mga baril ninyo o helmet ninyo mga gago yung mga yan Para matauhan. Pag nasuguro, napalo yung mga yan, teka, nasaan ako? Ba't ako nandito? Ano ginagawa nyo sa akin? Ganon. Para magising sila sa katotohanan na yung kinaaniban nila ay isang kulto ni Judas Iscariot. Ngayon, Kingdom of Judas Iscariot. Yan, ganun po yan. Oh, di ba? Tama, mali. Ha? Kayo? Ha? Payag ba kayo na mag-staycation na lang ang pulis diyan sa kingdom nila? Ha? Ako payag ako. Oo, para mabuwag yung kulto ni Kibuloy. No? Hindi po totoong makadiyos yan. Oo, tulad na sinasabi ko sa inyo, bulaan yan. No? Kumuha lang ng power yan kasi naging presidente yung kaibigan niya o din naging powerful siya. Pero ngayon, nasaan silang dalawa? Si Digong, antayin nyo. Baka i-contempt din yan ng House of Representatives kasi meron ng order na siya ipatawag sa House para maging resource person. O ano ang gagawin ng House pag hindi siya pumunta? Iko-contempt nyo ba? O yun. Baka naman gawin lang tulad kay Roque. O sige, warning ha. Pag nangyari yun mga kababayan, wag na kayong maniwala. Hindi rin katiwa-tiwala na ang House of Representatives. Bakit? Bakit? May immunity pa ba si Duterte? Di ba? Ang kaya nyo lang palang i-contempt yung walang power. Tama, mali. Kung si Ronzalo nga di ba? Wala siyang pakialam kung ninong ko yan. Wala akong pakialam kung naging teacher ko yan sa law. Wala akong pakialam kung dati ko siyang kaparty list. Ang mahalaga dito ay nagkamali ka. Dapat kang ituwid. O, di ba? Yun ang ganon. O, ngayon, kaya ba ni Barberso gawin yung kay Duterte? Hindi ka sumipot. Contempt. Si Michael Yang, di sumisipot. Contempt. Si Duterte. Si Bato kasi may parliamentary courtesy. Maganda kay Bato, kung matapang siya, i-waive niya ang parliamentary courtesy. Di ba? Wala, duwag din si Kalboy. Ganun lang yan. Tayo natin. Yan lalo na yung sa drug war ni Duterte. Di ba sabi, papatawag siya. O yung Man Scarpio. O, papatawag. Tingnan natin kung aatin, ano gagawin nyo pag di umaten. Kiko-contempt. Siguro pag na-contempt yung asawa ni Tamil Mil, magwawala na naman si Tamil Mil, gagawa na naman ng libro. Yung libro niyang basura, mga kababayan. O, balik tayo kay General Torres. Sa palagay nyo, tama yung sinabi niya? We will not leave until Kibuloy is arrested. Yan. Diba? O now, dito sa huling article natin, mga kababayan, ito interesting. No?
O mamaya natin puntahan tong huling article natin. Ano ba yun? Yung kanina, yung sinasabi ko na ibinenta na daw tayo ni Pangulong Bongbong Marcos sa Amerikano. Binenta na daw yung bansa natin sa Amerikano. Ay, di magpalakpakan pala tayo. Magsaya tayo. Mga kababayan ko na nandyan sa Pilipinas, magsaya kayo. Ha? Bakit? 51st state na tayo ng Amerika eh. Ibinenta na ni Pangulo, kaya si Pangulo, governor na lang ng Pilipinas. O therefore, ang magiging batas natin ay ang batas ng Amerika. Federal and state na. O di ba federal crime yan? Hinahanap ng wanted siya ng FBI. O di yari si Kibuloy. Di ba? Nakuha niyo yung punto ko. Nakuha niyo. Palakpakan tayo. Pwede na tayong mamili. Kung parang yung sa Puerto Rico, gusto mong maging US citizen o green card holder. Ganun po yun eh. Yun po yung nalaman ko eh. Kasi yung isa kong katrabaho, si Maria. Si Maria liit kasi may Mariang mataba. Dalawa silang Maria eh. Sabi sa akin ni Maria, I am a Puerto Rican. Really? Oh yeah. But I'm a US citizen. Why? I chose to be an American even though I was born a Puerto Rican. Kinuwento niya sa amin kasi pwede kang mamili. Pwede kang maging gusto mo lang green card holder or you convert to US citizenship. Kaya ako sabi niya mas maganda naman dito. Kasi parang po yan colony sila no? Ganon. Kuha nyo yung pinupunto ko. Di magbunyi pa na tayo. Parang Saipan and Guam o Diego Garcia, mga ganyan, yung mga colony ng Amerika. Di ba? Pwede nang makialam ang federal government. Di lalong yari si Kibuloy. Di ba? Kasi sabi nung babae do sa niya, yung babaeng harlot, si Harlot, no? One of the harlots of Satan. Di ba? Sabi niya, ibinenta mo na kami sa mga Amerikano, Pangulong Marcos of hindi na Pangulong Marcos Bongbong Marcos, manananggot ka sa amin. Lulusubin namin ng Malacanang. Hindi kami ang mag-aantay sa iyo. Kami ang antayin mo. Sige. Pumunta kayo, magpakapagod kayo, wala naman kayong kakampi. Nasaan yung 8 million ninyo? Baka nga wawalo lang kayo, itlog pa. Ibinenta daw ng Pangulo sa Amerikanong Pilipinas. Yay! Palakpakan! 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 51st state na pala tayo. Di ba? Blue passport na ba? Blue passport? Maydons, Carclea, blue passport na ba? Blue? Blue passport na, hindi na brown. Hindi, gusto ko yung green card lang para naman Di ba tama, mali? Gago, hindi nag-isipin. Si Mami Peng, ayaw na ayaw pumunta ng Amerika, yung pala instant US citizen. Di ba, Mami Peng? Gisingin nyo si Mami Peng, padala nyo to sa kanya. Mami Peng, congratulations. Hindi sa libro mo. Kasi instant US citizen ka. Gawa nung babaeng yon, si Harlot of Satan. Sabi niya, binenta daw tayo sa Amerika. Yay! Lahat kayo pumunta na ng US Embassy. A-apply na po ako ng passport. Bakit? The President already sold us to you, right? Baka magtakbuhan kayo sa US Embassy. Sasabihin ni Mary Kay Carlston, yung US ambassador to the Philippines. What are you talking about? No. That lady said, the President already sold us to the United States, so we are instant US citizen. Hindi na kailangan hindi na kailangan magbayad ng 2,500 sa BPI o whatever para sa visa interview. yung mga 10 beses nang na-deny ng tourist visa. Yes! Pagkakataon na. Oy, Elora, wag ka na mag-apply ng US visa. Wag mo nang isipin. US citizen ka na . Di ba? Gago. Pakinggan nyo yung statement nila. Ayoko isama dito. Pakinggan nyo yung sa press con nila, sila 1 million peso man, saka yung 3 pa .
Ha? Yung babae, ang tapang, talagang seryoso. Akala mo lang, hindi siya nauutot. Mukha naman takot na takot siya doon. Habang sinasabi niya, ano ba to? Sedition ba to? Sedition? Wala, kasubuan na eh. Sabihin ba naman, ibinenta mo na kami sa Amerika. Yay! Pangulong Bongbong Marcos, bye-bye. Governor ka na lang. Governor Bongbong Marcos. Di ba tama ba, Maidons? Parang dito, ang pinaka-presidente ng California, si Gavin Newsom, governor. Kasi, state eh. State of Philippines. Siguro galit na galit si Mami Ping. Punyeta, bakit ako naging US citizen? Ayaw na ayaw ko nga dyan. Siguro, alam niyo mga kababayan, pag nangyari yon, siguro 75% wag alisan ng Pilipinas pagpuntahan dito sa California. Diyan sa Daly City ba yun o Union City? Yung pinakamaraming Pilipino. Malapit sa Bay Area. Sa San Francisco. O di kaya punta ng San Diego, sa LA. Pupunuin ang California ng mga Pilipino. Baka magtaka ang mga Meksikano. Oh, naunahan na tayo ng mga Pilipino sa populasyon. Tatawa talaga ako. Napaisip tuloy ako ng kalokohan. Ha? Ibinenta na? Okay, lahat na pala. Okay. Libre na, wala na magbabayad ng 2,500 pesos para mag-apply lang ng interview. Di ba yung iba nga 10 beses pa na bumabagsak ng interview sa tourist visa? Wala na maghahanap ng apam. yung magpapakasal lang sa Amerikano para makapunta ng Amerika. Di ba? Mga ganon. Hindi na. Kasi 51st state na tayo. Binenta na tayo ni PBBM sa Amerika. Natatawa talaga ako. Hindi niya alam ang pinagsasabi niya sa sobrang galit niya. O, di ba? O kayo, di tuwan-tuwa kayo. Yes, makakapunta na ako ng Disneyland. Makakapunta na ako ng Hollywood. Uy, dyan lang sa Cubao, may Hollywood dyan. Ewan ko, mga kababayan. Pinaglolo ko lang talaga tayo ng itong Kojic na ito. Kaya na doon mo nakikita ang kasinungalingan nila eh, no? O, naalala ko yun mga kababayan. Yung makakita ng blue passport, tanongin nyo si Carclea, may blue passport yan. Okay. O, ito po, last article natin. Quiboloy has not left Philippines, sabi ni Abalos. Ayan. Based on our intelligence reports, he is still here. We will do everything we can to prevent another Alice Go. Ha? Ayan daw po ang sabi ni Abalos. Nasa Pilipinas pa rin daw po si Quiboloy. Hindi na natin hahayaan pa na meron pang isang Alice Go. Ang sabi naman ni Tokis, PI kayo. Wag mo na kaming bulahin, Abalos. Hindi po gumagana ang intelligence ninyo. Wag nyo na kaming lokohin. Ang gobyerno ng Pilipinas ay punong-puno ng bürokrasya. Punong-puno ng mga korap na opisyal. Pulis, militar, politiko, mga government workers. Kaya ngayon, yung sambayan ng Pilipino, nakukurap na rin. Kasi yun ang inuugali, ginagalaw ng mga leader. Hindi ako maniwala na wala na nandiyan pa sa Pilipinas si Quiboloy. Kung magaling ang intelligence ninyo, nadakip nyo na to. Oo. Tanong nyo na lang sarili nyo. Paano kayo nalusutan ni Alice Go? Di ba? Ito, sinabi sa akin to nung kausap natin. Si Alice Go, di umano, ay nag-helicopter pa papuntang Castillejos. Isang bayan po yan sa Zambales. Ang katabi niyan, Subic. Bayan nung congressman ng
First District ng Zambales. Di ba? Ano ang sinabi ni Alice Gu sa executive session niya kila Hontiveros, kila Gatchalian at yung iba pa? After that, hindi na siya umattend ng session. Kaya siya binigyan ng warrant of arrest. Nilalaro bang lang ba nila tayo? Di ba? Ang tanong natin, lahat lang ba ng ito ay isang laro para tayo ay sabihing paniwalain at sabihin na ganito ang gagawin namin, ganito, pero walang nangyari? Di sana pagkatapos ng executive session ninyo, alam nyo na kaagad ang iisipin yan, si Alice Gu. Tatakas na yan. Bakit hindi in-anticipate ni Risa Hontivero at ni Gatchalian? Ipaalam kaagad sa NBI, ito ang nalaman namin. Huwag niyong palalabasin ang taong ito, i-hold departure ito, ilagay kaagad sa immigration bulletin leak out. Manmanan ninyo. Tiktikan ninyo kasi maraming alam to. O di ba? Kung maagap yung mga nag-executive session, kung ano man ang sinabi niyan, malamang may sinabi yan. May malaking taong ikinuwento yan. Kaso ang problema sa mga politiko, pag nalaman nila yon at nalaman nila ang taong ito ay naging donor nila, nakasalamuha nila, o whether kumpare-kumare nila, dahil inaanak yung mga anak, di ba? O katsokaran, dating membro ng parlamentarya. Ganun po eh. Nililin lang nila tayo. Pinaglalaroan nila tayo, mga kababayan. Kaya ito, hindi ako maniniwala kay Abalos hanggat hindi nyo nahuhuli si Kibuloy. Yung sinasabi mo, based on your intelligence is really, really suck. No? Burak. Walang kwenta. Based on our intelligence reports. O yun. So, ang intelligence report nyo, si Kibuloy nasa Kojic. O hanggang ngayon, walang balita, nahuli siya. Wala. Di sana kung nandun siya, bakit pa kayong magpapaganito, ipapalathala nyo pa? Surprise attack na lang. Kasi hindi nyo alam kung sino yung mga nasa payola ni Kibuloy na membro ng kapulisan. O di kayo nagtatrabaho sa inner circle nila General Torre. At may mga politikong nakikialam. Tulad ni Bato at ni Go. Pumunta doon. Bakit sila pupunta doon? Anong pakialam ninyo? To appease the situation? To become a peacemaker? No! Let the policeman do their job. Hindi. Ang iisipin ng Kojic, kinakampihan nyo sila. Di ba? Kaya ito mga kababayan, ang lahat lang ng ito ay panlilin lang yan. Tingnan nyo, nakataka si Alice Gu. Tapos sasabihin nila, malapit ka nang mahuli. Eh nung nandyan sa looban natin, hindi nyo nahuli. Di ba? Tapos asa kayo sa ibang bansa para mahuli siya? Dahil nahuli yung dalawa niyang kasamahan? Eh malay nyo, sinadya niya yun para iligaw kayo lalo. Di ba? Ganun lang. O tapos, panay ang report nyo sa amin na, oh, nandito na siya sa triad countries, Cambodia, Myanmar, Laos. Oh, ayun naman pala, ang ganda ng intelligence nyo. Pero nung nasa bansa siya, hindi nyo siya mahuli, parang si Kibuloy. Kaya nga ang sabi ko, palabasin nyo na lang si Kibuloy ng ibang bansa, bayaan nyo siyang tumakas papuntang ibang bansa. Kasi doon nyo mahuhuli. Kasi habang nasa bansa sila, hindi nyo siya mahuhuli. Bakit? Protektado eh. Kaya wag nyo kaming gaguin. Protektado nyo sila. Nilalaro nyo lang kami. Kayo magkakasama dati, magkakatsokarang kayo. Tingnan nyo si Alice Gu. Sino kasama ni Alice Gu? Si Duterte at si Go. Oh, palagay ninyo, sino ang kapit pa niyan ng mga politiko? Ha? Sino? Di ba mga kababayan? Pinagloloko nyo kami. O ngayon, hirap na hirap kayong hanapin si Alice Gu. Sabi pa ng mga senator, malapit ka na. Huwag nyo kami lokohin. Nung nandyan siya, bakit hindi kayo kaagad nagmadali, naging maaga para hindi siya makatakas? O ngayon, kung ano-anong pinagsasabi ninyo, o mananagot ang sinuman na tumulong sa kanya. In the first place, hindi mangyayari yan kung kayo ay naging maagap. If sinabi nyo lang kaagad, kayo dyan sa Senado, nag-executive session, ganito po, DILG, itong gagawin.
Kasi ito napag-alaman namin. NBI, ito napag-alaman namin. Bureau of Immigration, ito po. Kailangan yung babaeng ito hindi matakas. I-surveillance nyo siya 24 hours. Magtalaga kayo. Di ba? Hanggat pina-finalize yung ikakaso sa kanya. O nung lumabas yung warrant of arrest, hindi na siya makita. Kasi sa bagal din maglabas ng warrant of arrest. Yun lang yun. Kumbaga, binigyan nyo siya ng pagkakataon ng window para makatakas. Kung doon pa lang sa executive session di ba? Nagbigay na kaagad ng warrant of arrest Then nalalaman niya kung may siniwalat siya doon. Yun na yun, ebidensya na yun. Ipe-certify nyo lang sa kanya that yung sinabi sa inyo ay totoo at hindi, o di pakita nyo sa judge o warrant of arrest. Kung bailable, di bailable. Di ba? Pero hindi siya pwedeng makalabas ng bansa. Ngayon, hirap kayo. Nasaan siya? Kasi nandito siya, namataan siya. Wala. Kaya itong si Quiboloy, yung sinasabi ni Abalos, maniwala lang ako sa'yo na nandyan pa sa Pilipinas si Quiboloy. Kung nahuli na siya ni Torre, yan hanggang ngayon walang balita na nahuli siya. Di ba? Sino nagkakanlong sa kanya? Yung isa nga nagsabi diyan, alam ko kung nasaan si Quiboloy pero hindi ko sabihin, secret. Di ba? Ibig sabihin, aiding and abetting siya. Ba't di nyo siya imbestigahan? Ang sasabihin nyo kasi dating presidente. Kasi nagjo-joke lang yun. Whether joke or not, dapat tinanong nyo siya dahil in public sinabi niya. Yun ang sinasabi nyong kawalan ng aksyon. Di ba? Diyos mio. Kaya walang nangyayari sa ating bansa Tamilmil lahat. Wala. Kaya ito si Abalos, wala. Hindi ako maniwala dyan. Di nyo nga nabantayan si Alice ko tapos magsasabi kayo ng ganyan. Kayo po mga kababayan po ang inyong masasabi. Comment down below. Don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.